Bago ko simulan ang kwento, magpapasalamat muna ako sa mga lahing babaylan members ko na sila Ma'am Baby Saralyn Armado, Sir John Gutang, Ma'am Michelle Cedron, Ma'am Roslyn Arante, Ma'am Aubrey Delgado, Ma'am Yen de la Peña, Ominous Cookie. Subscribe din kayo sa kanya. Magaling na horror narrator yan, kaya sana tulungan din natin siyang maka 1K subscriber. At sa nag-iisang punong babaylan member ko na si Ma'am Josephine Juanite Robielos. Ano pang hinihintay natin? Simulan na. Ang kwentong ito ay mula sa ating tagapakinig na si Ameria Campoput. Karanasan niya ito mismo. Nangyari noong 1991 sa lugar ng Manolo Fortich, Bukidnon. Taong 1990, nagtatrabaho noon si Ameria bilang tindera ng gulay sa palengke. At dito nga niya nakilala si Bambam na nooy tindero naman ng karne sa palengking yun. Naging magkasintahan ng dalawang to hanggang sa umabot na nga sa pagpapakasal. Kaya nung taong 1991, doon na nga tuluyang nanirahan si Ameria sa partidos ni Bambam. Sa tingin ni Ameria, parang 15 pamilya na puro magkakamag-anak ang mga nakatira doon. Mga kapatid ng tatay ni Bambam, mga pinsan nito at mga pamangkin. Kaya naman masasabi niyang masaya ang lugar na to. Bukod pa dun, maganda din ang pagtanggap sa kanya ng mga kamag-anakan ni Bambam at halos lahat ay tuwang-tuwa sa pagdating niya. Pero yun ang akala niya dahil hindi niya alam na may isang kamag-anak si Bambam na magbabalak pala sa kanya ng masama. Mula nang tumira siya doon, araw-araw ay binabati siya ng mga tao doon sa tuwing makikita siya. Kung minsan pa nga, pinupuntahan pa siya para lang makipagkwentuhan. Pero may napansin si Ameria sa lugar na yun. Meron kasing bahay sa dulo ng compound na yun. Ang palagi na lang nakasarado. Lumang bahay ito na medyo mataas at may silong sa ilalim. Ayon kay Bambam, yun daw ang pinakaunang bahay doon dahil yun ang bahay ng lolo ng tatay niya. Bali lolo ni Bambam sa tuhod. May 2 nakatira sa bahay na yun. Ang pinsan ng tatay ni Bambam na babae at ang anak nito na ang pangalan ay Mara, kasing edad din ni Bambam. Tinanong ni Ameria kung bakit palaging nagkukulong ang mag-ina sa bahay na yun. Sagot naman ni Bambam, nung maliit pa daw siya, palaging nakikisalamuha ang pamilyang yun sa lahat ng kaganapan sa buong compound. At hindi niya itinatanggi na magkasundo talaga sila ng pinsan niyang si Mara noon. Halos nga hindi naghihiwalay ang dalawang to at palaging magkasama sa kahit anumang oras. Hanggang sa naging binata't dalaga ang mga to, mas lalo pang naging malapit ang dalawa sa isa't isa. At isang araw nga, habang nagkikwentuhan ng dalawang to sa ilalim ng isang puno, nagulat na lang si Bambam nang biglang umamin si Mara ng pagtingin nito sa kanya. Nung una, akala ni Bambam niloloko lang siya ni Mara.
Pero nung pinagmasdan niya ito, kita niyang naluluwa si Mara. Indikasyon na totoo ang sinasabi nito. Tinapat naman ni Bambam itong si Mara. Ang sabi pa ni Bambam, makakahanap pa siya ng taong mas karapat-dapat sa kanya. Isa pa, hindi sila maaaring magkaroon ng relasyon dahil nga magkamag-anak ang dalawang to. Kaya naman magmula ng araw na yun, hindi na muling lumapit pa si Mara kay Bambam. Kung magkita man sila, hanggang tinginan na lang. Isang araw, nagkagulo ang magkakamag-anak nang malaman nilang patay na ang tatay ni Mara. Hindi nila alam ang dahilan, basta hindi na lang ito nagising. Nagpunta ang pamilya ni Bambam sa burol ng tatay ni Mara. Siyempre, andun lang naman ang bahay nila Mara eh. Pero nung nandun na sila, kita ni Bambam na masamang nakatingin sa kanya si Mara. Nilapitan niya ito sa pag-aakalang dahil lamang yun sa pagdadalamhati nito. Pero nung kinausap na niya to, galit itong nagsabi kay Bambam na nasaktan siya ng labis sa sinabi ni Bambam sa kanya. Kaya simula sa araw na yun, hindi na nila kailangan pang mag-usap. Pilit namang humihingi ng tawad si Bambam kung nasaktan man niya ang damdamin ni Mara. Pero si Mara, tinalikuran siya at hindi na nga muling lumapit pa sa kanya. Kaya naman si Bambam nun, yun na din ang naging huling tungtong niya sa bahay na yun, na kahit pa sa araw ng libing ng tatay ni Mara, hindi na siya nagpakita pang muli doon. Matapos nga ang pagpanaw ng tatay ni Mara, napansin na lang ng buong magkakamag-anak na hindi na lumalabas ng bahay ang mag-ina at palagi na ding nakasarado ang bahay nila. Lumabas man ang mga to, yun ay kung may pangangailangan lang sila. Pero isang araw, habang kumukuha si Bambam ng malunggay sa tapat ng bahay nila Mara, napansin niyang medyo nakabukas ang bintana ng bahay na yun. Nung una, hindi niya muna pinansin yun. Pero nung napatingin uli siya dun, nakita niyang nakasilip ng bahagya sa bintanang yun si Mara. At laking gulat niya dahil sa kakaiba na ang itsura nito. Gulo-gulo na ang buhok nito na parang hindi na naliligo. Nangingitim na din ang ilalim ng mga mata niya habang nakatitig ito ng masama sa kanya. Ilang segundo lang tumagal ang pangyayaring yun. Pero kahit nasa maikling oras, nakaramdam si Bambam ng takot. Kaya magmula nun, hindi na talaga siya lumapit pa sa bahay na yun. Hanggang sa magkaroon nga sila ng tindahan sa palengke. At dito na nga din niya nakilala at naging asawa, si Ameria. Ilang buwan na nga ang lumipas simula nang tumira si Ameria doon. Hanggang isang araw, napag-alaman nila na nagdadalang tao na si Ameria. Kaya naman ganun na lang ang tuwa ng mga biyenan niya, maging ang lahat ng kamag-anakan nila doon. Kaya naman ang nangyari, todo ang pag-aalaga nila kay Ameria at panay din ang bigay ng mga tao doon ng mga pangangailangan niya. Kaya naman kampanteng-kampante ang buong pamilya at kamag-anakan na maipapanganak ni Ameria ng maayos ang pinakabatang miyembro ng angkan nila. Makalipas pa nga ang ilang buwan, sumakit ang tiyan ni Ameria.
Kaya naman matyagang nakabantay ang lahat. Dahil yun na nga ang araw ng panganganak ni Ameria. Isang kumadrona at manggagamot ang tinawag nila para magpaanak kay Ameria. Nung una, normal naman ang nangyayari. Pero habang pinapaanak ng kumadrona si Ameria, nagsabi ito na may mabigat na enerhiya siyang nararamdaman sa bahay na yun. Nais alamin ng kumadrona kung ano ba yun. Pero kailangan niya munang unahin ang panganganak ni Ameria. Nagtataka yung kumadrona kung bakit ang tagal namang lumabas ng bata. Kaya naman itinulak na din niya pababa ang tiyan ni Ameria para mapabilis ang paglabas ng bata. Maya-maya pa nga, nakita na niya yung ulo ng bata. Kaya naman pinalakasan pa niya ang pag-iri ni Amelia. At nung tuluyan na ngang nakalabas ang ulo ng sanggol, napahinto ang kumadrona dahil nakita niyang may mga itim na likido ang bumabalot sa bata. Kinutuban na ang kumadrona kung bakit may ganon sa batang yun. Pero kailangan niyang mailabas muna ito ng buo para makumpirma niya ang kutob niya. Nung tuluyan na ngang nakalabas ang bata, laking gulat ng kumadrona nung mapansin niya na hindi gumagalaw ang batang to. Nung makita yon ng nanay ni Bambam na nooy pinapanood ang panganganak ni Ameria, hindi ito makapayag. Kaya kinuha niya yung bata sa kamay ng kumadrona at pilit na pinapaiyak sa pamamagitan ng pagpalo dito. Pero kahit na nakailang ulit na niya itong ginagawa, talagang hindi gumalaw ang bata. Pinakiramdaman din nila ang puso nito kung tumitibok ba. Pero wala talaga. Doon na nalungkot ang buong pamilya maging ang iba pang kamag-anak. Hanggang sa nagsalita ang kumadrona ng, "May taong gumawa nito sa batang to. Paglabas pa lang ng ulo nito, kinutuban na ako na may kumukulam sa'yo, Ameria. At ang pinagdiskitahan ng mangkukulam na to ay ang anak nyo. Pinadaan sa katawan mo ang kulam, Ameria, para patayin ang batang ito. At kung sino man ang gumawa nito, yan pa lang ang aalamin ko." Agad na umusal ang kumadrona ng orasyon at iniihip niya ito sa tiyan ni Ameria. Tapos nun, may inilabas na kulay itim na kahoy ang kumadrona mula sa bulsa niya at ipinatong niya yun sa tiyan ni Ameria. Maya-maya pa, pagsigaw ni Ameria ng, "Mainit! Tanggalin mo yan!" Nag-orasyon uli ang kumadrona at iniihip niya yun sa magkabilang kamay at paa ni Ameria. Tapos nun, nagsalita ang kumadrona ng, "Nahuli din kita. Napakasama mong tao. Pati bata, dinamay mo. Ngayon, sino ka at bakit mo ginawa yan?" Nagulat ang lahat ng taong naandun nung nakita nilang biglang tumalim ang tingin ni Ameria sa kumadrona, maging ang pagbabago ng boses nito. Pero alam nilang may kakaiba nang nangyayari kay Ameria, kaya hinayaan na lang muna nila ang kumadrona. Nung hindi sumagot si Ameria sa tanong ng kumadrona, dinikit nito ang daliri niya sa kahoy na nakapatong sa tiyan ni Ameria at saka niya ito itinulak pabaon. Sumigaw naman si Ameria nun at kita nilang namimilipit ito sa sakit. Inulit-uli ng kumadrona ang tanong niya at sa pagkakataon na yun,
Sumagot si Amelia ng, Inggit! Inggit ang dahilan kung bakit ko nagawa yan. Tinanong ng kumadrona kung sino ba ito. Pero ang nilalang na nasa loob ni Amelia ay nanatili lang na tahimik habang tinitiis ang sakit na ginagawa sa kanya ng kumadrona. Kaya naman sa galit na din ng kumadrona, agad itong nag-orasyon sa daliri niya at direktang idinikit sa liig ni Amelia. Kaya naman napasigaw si Amelia nunang, Alam kong tutuluyan mo din akong patayin, manggagamot. Kaya bago ako mamatay, hayaan niyo munang malaman kung sino ako. Ako lang naman si Mara. Ngayon, Bambam, naramdaman mo din ang sakit ng mawalan ng minamahal. Hindi sana to mangyayari kung hindi mo ko sinaktan noon. Galit na galit namang sumigaw si Bambam ng, Hayop ka! Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Paano mo naatim na pumatay ng bata? Isa pa, paano ka natuto niyang ginawa mo? Demonyo ka! Ate, patayin mo na yung hayop na yan. Diretso ngang ginilitan sa liig ng kumadrona na yun ang mangkukulam na si Mara. Matapos nun, agad nilang sinugod ang bahay nila Mara para alamin kung ano pa ba ang itinatago ng mag-inang to. Pagdating nga nila doon, tumambad ka agad sa kanila ang katawan ni Mara na nasa loob ng isang bilog habang pinalilibutan ito ng mga itim na kandila. Agad naman nilang hinanap ang nanay ni Mara na nooy may katagalan na din nilang hindi nakikita ito. Pagtungo nila sa isang kwarto, halos bumaliktad ang sikmura nila nung makita nila ang naaagnas na at halos buto na lang na katawan ng nanay ni Mara. Palaisipan sa kanila ang lahat ng nakita nila. Kung anong ikinamatay ng nanay ni Mara, bakit hindi ito pinaalam para mailibing man lang, at ang pinakapunot dulo ng lahat, paano natuto sa pangkukulam itong si Mara. At sa gitna ng pagtataka ng mga to, bigla namang nagsalita ang tatay ni Bambam ng, Malamang sa tatay ni Mira galing ang kademonyohan na yan. Dahil noong kasintahan pa lang ng pinsan ko ang lalaking yun, may bali-balita na dito sa amin na angkan ng mangkukulam ang pamilya ng lalaking yun. Binalaan na namin ang pinsan ko pero hindi siya nakinig. At nung namatay ang tatay ni Mara, tingin namin noon, hindi lang ordinaryo ang dahilan ng pagkamatay niya. Maaaring ito ay may manggagamot na nakaharap at yun ang pumatay sa kanya. Pero matapos mailibing ang tatay nila, biglang nag-iba ang kinikilos ng pinsan ko, maging ang anak nilang si Mara. Kaya pakiramdam namin, bago pa man mamatay ang lalaking yun, naipasa na nito ang kaalaman niya sa pinsan ko o kay Mara. Matapos ang pahayag ng tatay ni Bambam, napilitan na ding ikwento ni Bambam ang ipinagtapat na pag-ibig ni Mara noon sa kanya na siya namang tinanggihan niya dahil nga sa magkamag-anak ang mga to. Matapos ang mga revelasyon na yun, doon na nabuo sa isipan ng buong pamilya kung paano nangyari ang lahat ng yun. Silang magkakamag-anak na ang nagpalibing sa katawan ni Mara at ng nanay nito. Pagtapos nun, sinunog na lang din nila ang bahay na yun upang makasiguro sila na wala nang maiiwang kahit anong gamit pa mula sa pangkukulam ang mananatili pa doon.
Matapos ang 1 taon mula nang mamatay ang anak nila Ameria, nabuntis uli ito at doon nga ay ipinanganak ang panganay nilang lalaki. Namuhay naman na ng normal ang pamilya ni Ameria, pero mas pinili na lang ng mag-asawa na bumukod na lang ng bahay at lumipat na lang sa ibang baryo para kahit papano ay tuluyan na nilang matanggap ang pagkawala ng una sana nilang anak nang dahil sa pagmamahal ng sariling pinsan. Ayun oh, ayos. Ibang klase to. Minahal ka ng pinsan mo. Sa bagay nangyayari naman talaga to. Yun nga lang, mali. Siguro, kaya nagdamdam si Mara kasi si Bambam ang una niyang minahal. Kung tayo nga, hindi pa din natin nakakalimutan yung unang minahal natin, di ba? Kaya sana, kung magmamahal tayo, dapat sa tamang tao na. Kung sa una pa lang alam na nating mali or hindi maganda ang kahihinatnan, wag na nating ituloy. Dahil kapag pinasok mo na yan, may posibilidad na mahihirapan ka ng makaalis dyan. Yun lang. Dumako naman tayo sa shoutout ng mga mahal kong tagapakinig na sila Faye Catalan, Charlie Vera, Ryan Kimson, Cookie Bear, at kay Aisal Fluffy. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.